Okay, magandang, Sabado po sa inyong lahat. Today ay meron na po tayong pangalawang, paksa na pag-uusapan. Ano po, natapos na yung unang paksa natin patungkol po sa, na ang titulo ay, Pagsamba sa pangalan ni Yahweh na ating Ama sa Langit. Ngayon po ay, napakahalaga din po nito, pangalawang katotohanan na tinakpan po ito ng kaaway sa mahabang panahon. Okay, ang title po ng pag-uusapan po natin, ito po ay ang tunay na pangalan ng ating Mesyas. Part 1 po ito, dalawang part po ito. Okay, alam ko po na hindi po ito pangkaraniwang topic sa karamihan. Ah, Namulat po tayo sa talagang, dun sa ating mga, aral at nakagawian. Subalit ito ay, sabi ko nga po, hindi ko po ito kahapon lang o ilang araw ko lamang na pinag-aralan. Taon po ito, pinag-aralan ko, may kasamang pagluha, may kasamang, kung ano-anong mga kaisipan ang aking pinagtagumpayan sa mga, ito po'y binase ko sa mga masusing pag-aaral sa salita ng Panginoon, iba't ibang salin, sa mga reliable sources. So, yun po ang pinagmulan ng katuruang ito. Now, gusto ko pong linawin na wala po akong intensyon na, ah, manisi o manakit ng damdamin o sagasaan ng sino paman. So ito po ay kagaya ng dati kong sinasabi, ah, bigyan lamang ninyo ng tsansang mapakinggan. I will respect, ano man ang inyong maging, opinyon o tugon dito, ano po. But ang akin lang pamanhik ay, bakit hindi natin bigyan ng ilang minuto lamang po ito para makita natin sapagkat ito po talaga, um, 'pag tiningnan natin po yung layunin ko dito, number one upang matutunan natin kung ano ang tunay na pangalan na ibinigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak, sa Mesyas, ang Kristo, ang ating tagapagligtas. Sapagkat, ah, bilang, tayo po mga magulang, kasi tayo ang nagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. So mahalaga na yun po talaga ay, siyang gamitin, siyang itawag at siyang dalin ng ating, mga anak at kaya nga po napakahalaga nung 'di ba, ng mga lalaki kaya sabi taglayin, ipagpapatuloy ang pangalan. Kagaya po namin, Bernardo 'di ba, yung lalaki po ang nasusunod kaya, yun ang gusto minsan ng mga padre de pamilya, kailangan din kami lalaki para magpatuloy yung pangalan na yun. Kasi iyon talaga yung, pinagmulan, iyon talaga yung, pagkakakilala, yun yung, talagang tinatayuan yung pamilya na yun, yung pangalan na yun. So yun pag-uusapan natin. Pangalawa po upang makita din natin ang mga pagkakasalin-salin ng pangalan ng Mesyas mula sa original, language na Hebreo. Hebrew po kasi yan, eh. Yan ang, kanilang, salita. Kasi ang mga Israelita, sila ay Hudyo, ang kanilang dialect ay, Hebreo. Hanggang ito po yung mai-translate na sa English version, noon, yung mga unang salin at hanggang sa kasalukuyan natin na napakarami nga pong iba't ibang mga salin na. And then number three, ano ang kahalagahan nito sa atin ngayon? May kabuluhan ba 'to? Bakit ba natin kailangang pag-usapan ito? Bakit ba kailangan nating malaman ito? Sapat na ang katwiran natin, sapat na, maging ako po noon. Pero, um, pakinggan lamang po natin at kayo po mismo ang sasagot dun sa mga tanong sa kaisipan ninyo. Kasi lubha po ito para sa akin na napakahalaga. Ulitin ko po na sa huling panahon na ito na mayroong social media, na mayroon tayong tools para talagang makinig kagaya po nito sa iba't ibang mga nangangaral. Bagamat, napakahalaga din po na ating suriin, limiin. Ah, Ito rin yung panahon na sabi ko nga po, tingnan natin na magkabilang panig. Tiningnan ko po yung iba't ibang mga anggulo ng mga iba't ibang pananaw. Hindi po, kumbaga binuksan ko nga yung aking puso't kaisipan kasi sabi ko, ah noon, isang araw na itanong ko sa
sa aking sarili. Kasi talagang, lalo't nagkakaedad na tayo, na makikita mo na lahat talaga ng tao, darating dun sa huling araw ng buhay natin, matatapos itong maikling buhay na ito, na sabi ko, "Ama, isang bagay lang ang gusto ko talagang ano, malaman, makilala ka pa at masiguro na itong aking, pinapanampalatayanan, pinapaniwalaan, isinasabuhay, talaga pong ito na ang, wala na pong ibang dagdag pa dito. Kaya gusto ko po na sana po malaman ko pa, maunawaan ko pa." Hanggang sa ako po inilid dito at nakita ko na meron pa pala na dapat na tayong malaman. So iyon lamang po. Kaya nga po, ito'y pag-uusapan na natin para po maibahagi ko. Ito ang intention ko, maibahagi. Kung ano man po ang matapos yung madinig ito, yung part 1, part 2, ano man ang inyong desisyon at pananaw, fine, wala pong problema yon. Pero lamang, ulitin ko, mabigyan po ninyo ng pagkakataon na pakinggan ito. Okay, sa sa sorry po, balikan ko lang. In biblical Hebrew, a name of a person or town was more than just a unique identifying title. It spoke of their calling or destiny. So pag binasa po nyo, maging lalo na sa lumang tipan pa lang, makikita ninyo na ang pangalan para sa ating manlilikha at ang ating Diyos na si Yahweh, ay napakahalaga po nito. Hindi lamang ito basta pagkilala sa identity ng isang tao o ng lugar. May kahulugan nito at ito, sabi nga po rito, it spoke of their calling or destiny. Kaya magbibigay po ako ng ilang halimbawa lang. Kilalang-kilala po natin si Moses o sa Hebrew, ang pagbigkas ay Moshe. Bagamat hindi po ako expert dito, pero ayon ito sa mga nakita ko na Mose means drawn out. Parang pagsalok ng tubig, ganun po yun. Kaya nga po, bakit ganun ang pangalan ni Moses? Nagkataon lang ba yun na siya ang naglabas sa bansang Israel mula sa Ehipto? Siya ang ginamit ng ating amang si Yahweh para hanguin sa pagdurusa sa 400 pagkaalipin ng bansang Israel. So, yun po yung meaning niya at ginampanan po niya yung kanyang calling ayon doon sa kanya pong pangalan. Ano po? Now, ito pong si Elijah, alam niyo po ba si Elijah o Elia, ang pangalan niya, ang kahulugan ay My God is Yah, short for Yahweh. Now, gusto ko pong i-share sa inyo na marami pong nababasa tayo na pangalan sa Biblia na hindi natin alam na yung dulo pala noon ay, ang ibig sabihin ay Yah, kasi ang spelling I-A, karamihan ng huli, I-A o H, ano po. Pero ang real word po noon sa Hebrew ay Y-A-H, Yah or Yahweh po yon. Now, bakit pa mahalaga? Si Abraham, alam po natin na siya yung unang tinawag ng ating Panginoon, ating Ama sa langit, na ang ibig sabihin ng Abraham ay exalted father. Ngayon, ginawa po ng ating Panginoon na Abraham, the father of multitude. Halos magkapareho ng meaning, pero iniba pa rin niya kasi siya nga ang magiging ama ng maraming bansa, particularly ng Israel. Ano po? Now, yung kanyang asawa na si Sarai, ginawang Sarah. Kasi, bakit binabago pa ng Diyos ito? Kasi mayroon nga itong eksaktong kahulugan ayon dun sa kanyang gagampanan. Now, si Nehemiah, Nekemya, ang pagkakasulat po dito, doon sa Hebrew, ano po, na ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay Yahweh comforts. So may meaning po yun. Hindi natin alam, may puro Yahweh po yan. Si Isaiah, Yesaya, sa word po ng Hebrew, Yesaya. Mapapansin nyo yung mga word na Yah, ano po, yun po ay Yahweh is salvation. Yahweh is salvation. Kaya kung, hindi ba, napag-usapan po natin, doon sa unang paksa natin, na ang pangalan ng ating Ama sa Langit ay Yahweh. So,
doon po tutugma ito. Hindi pupuwedeng maiba, hindi puwedeng ja, hindi pupuwedeng je o ibahin man natin o anumang salita. Ang tutugma lamang po ay kung ano yung pangalan ng Ama sa langit na Yahweh, yun po yung kahulugan noon. Hindi hindi God na generic name, hindi Lord na generic name, kundi Yahweh po. Now, si Isaiah, Yeshaya at si Joshua, Yahushua, yan po, Yahweh is salvation. Ano, pareho po yan ay Yahweh is salvation. Yung Isaiah, nauna lang yung kay Isaiah na Yahweh is salvation, yung word na Yesaya. Pero Ya po yan, ano? Yesaya, Ya is salvation. Yun po ang meaning, yung sa salita po niya. Ngayon sa Joshua naman po, Yahushua. Yahushua. Yahweh is salvation. Okay. Ngayon po, dito na tayo sa yung pinaka puso ng paksa natin. Ito po yung malaking katotohanan at napakalaki po nitong alam ko na kaibahan pagka po ito ay nadinig natin at pinag-usapan natin. Kasi talagang sa simula't simula ay iba po yung ating pangalan na kinilala base ayon dito sa ating pag-uusapan ngayon, ano? Okay, ito po 'yon. Ang tunay at orihinal na pangalan ng Mesyas ay Yahushua. Pero sa spelling po, Yahushua. Pero iyan po, nakalagay dito, ang correct pronunciation ay parang W yan, Yahushua. Parang double O na Yahushua. Pero pag binanggit na mabilis po ay Yahushua. Kaya madali lamang pong bigkasin. Hindi po Yahushua ng buo, kundi pagbigkas nito, Yahushua. Ayon po yun sa mga dalubhasa, sa mga Bible scholar, sa mga sa Hebrew na mga nagsasaliksik po nito. Ngayon, ulitin ko po, ang tunay at original na pangalan ng Mesyas ay Yahushua, hindi po Jesus. Ayon po doon sa tunay na pangalan. Ano? Sabi ko nga po, yung pong pangalan ni Josue at ng Panginoon na ating tagapagligtas, na yun nga pong namulatan natin na Jesus ay ang tunay na pangalan, pareho pala sila ni Josue at iba. Marami din pong pangalan sa Bible. Hindi ko lang maalala kung ilang eksakto, pero mayroon pong ilang pangalan din na sa ibang salin ay Jesus ang binanggit, pero Yahushua po o Yahshua po ang pangalan din nun. Now, sa pronunciation po, kung ang halimbawa ko dito ay yung Prime Minister ng Israel ngayon, si Benjamin Netanyahu. Ang spelling po ay Netanyahu, na ang meaning po niyan, Yahweh gives din. May kahulugan din yung pangalan niya. Ano po? Kaya mabigat din ang panawagan po dito kay Prime Minister ng Israel ngayon. The pronunciation, pag pinakinggan po niyo yung mga balita po sa Israel, yung kanilang dialect, ano, ang pagkaka-pronounce po nila, pinakinggan ko mabuti, hindi po Netanyahu, kundi Netanyahu. Pero kung papakinggan mo, parang Netanyahu, pero Netanyahu. Ganun po ang pronunciation. So dito po sa ating pangalan ng ating Mesyas, ang Kristo, ang tagapagligtas natin, Yahushua. Ito po, Yahushua. Bagamat ito ang spelling po niya. Ngayon, marami pong kasaysayan at discussion po yan, pero tutuloy na po tayo kasi ito po yung Hebrew name ng ating Mesyas. Ito po yung Hebrew name niya na kahit po sa lumang tipan, pag tinignan po niyo yung mga dictionary ng Hebrew dictionary at ng Greek, nakalagay po yon. Pag kinlik mo yung meaning ng Josue, ay nakalagay po ay ito po Yahushua, na pareho po na ang meaning ay Yahweh saves. Ano po? Kaya pareho po sila ng pangalan, bagamat mamaya di-discuss natin paano nangyari, bakit na iba. Ano po? Pero si Josue o si Joshua ay nanatiling Joshua. Okay. Yun po ano, bakit ito ang pangalan ay mahalaga pala at paano nangyari ito na naging
Jesus o Jesus. Yan po yung pag-uusapan po natin. Okay, punta tayong unang-una po dito sa Matthew chapter 1. Alam natin po yung kasaysayan, di ba? Nakatakdang ikasal si Maria at si Jose, yung naging gumanap na magulang at nagsilang kay Jesus. Ang ating nirerespeto at talagang napakahalagang ginampanan po si Maria o sa talagang Hebrew name ay Miriam po yan, Miriam. Ngayon, di ba, nalaman po ni Maria na siya nagbubuntis nga po dahil nga sa nilimliman siya ng Espiritu Santo, ng kapangyarihan ng ating Ama sa Langit. Ngayon, ito nangyari, gusto sana ni Jose na hiwalayan si Maria kasi mabigat pong kaso yon, yung mabuntis ang isang babae na hindi pa kasal sa panahon nila. Kaya ayaw niyang mapahiya o magkaroon ng matinding impact ito kay Maria, gusto niya hiwalayan ng palihim. Ngayon, ito po yung tagpo na yon. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Yung isang anghel ng Panginoon, isang sugo, isang mensahero, si si Anghel Gabriel po ito. Pag nabasa natin, si Gabriel po ito, yung anghel na pangunahin na laging mas madalas na mensahero ng ating Ama sa Langit. So meaning, yung sasabihin ni Anghel Gabriel, ito po ay galing sa Ama sa Langit. Sugo lamang siya, Ngayon, ano po yung kasunod na sinabi? Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Sabi ko nga po, or si Miriam, pero Maria. Para po malinaw lang tayo. Hindi naman natin kailangan pang gamitin ng Miriam dito, Sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Tuloy natin. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at, kung mapapansin yung blanco muna. Nilagay ko po blanco kasi pag nilagyan na natin ng pangalan yan, parang hindi natin mapopokus sa gusto kong ipakita sa atin. Imagine na lang natin na basta nung pagkakataong ito, may pangalan. May pangalan na sinabi. Pero ang gusto kong i-focus natin muna, hindi mismo doon muna sa pangalan. Tuloy ko lamang po. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at blank yung pangalan na po, ang ipapangalan mo. Take note, ang sabi po ni Gabriel na anghel ng ating Ama, ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi po, ililigtas niya. Pansinin ninyo pong mabuti ito. Napakahalaga po nito na makita natin. Ang nagsugo kay Gabriel, na anghel nga po ng Diyos, ay yung Ama sa Langit. Ipinasabi po ni Yahweh kay Jose nang ipapangalan na yung nakablangko nga po na ito. Yung pangalan na yon na tinutukoy at pinag-uusapan natin. Tiniyak po, ibig sabihin, tiniyak ng Ama na may pangalan. At ang pangalan na yon ay yung gusto niya na ipangalan. Kasi, tanong, kung yung pangalan ay binigay mismo ng ating Ama sa Langit, ang tanong po doon, hindi ba napakahalaga na yun mismong pangalan na yun ang gamitin, ang ibigay sa Mesyas? Kasi otherwise, kung hindi po ganon, sana ang sinabi ni Jose ni Gabriel kay Jose, Jose, huwag kang matakot na pakasalan mo si Maria sapagkat siya nagdalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, yung pangalan, ay bahala ka ng kung anong papangalan mo sa anak mo kasi ikaw naman ang Ama. Diba? Hindi po ganun ang mangyari, kundi tiniyak po ng anghel na yung ipapangalan talaga ay yung inuutos sa kanya at yung nais ni Yahweh na Ama sa Langit. Nakukuha po niyo yung gusto kong ipakita dito, Kaya, ito pag pinaglimian natin na mabuti,
makikita po ninyo na may punto po ito talaga, eh. 'Pag binuksan natin ang puso't isipan natin. Ngayon, take note lamang po, ano, take note. Kasi sabi po dito, yung word na sapagkat, sapagkat. So, yung pangalan na nais ng Diyos Ama sa langit na si Yahweh na ipapangalan, mayroong reason. Kagaya ng pinag-usapan natin, basta't pangalan sa Biblia ay hindi lamang basta't identity yung kundi doon sa kanyang misyon, sa kanyang gagampanan, nakabatay po yun. So, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay, tingnan po natin na sa ibang translation yung dakong huli na yun. Ano po? Tingnan natin. Sa King James Version, yung pong huli, at blank yung pangalan, ano, for He shall save His people. So, the reason why yung pangalan na ito na pinag-usapan natin ay yun ang ibinigay sapagkat merong dahilan for He shall save His people from their sins. Kaya tanong, kung ibang pangalan ang gagamitin, dapat tutugma doon eh, ano? Dapat tutugma doon sa reason, sa dahilan. Sa CEB version, Contemporary English Version, ito ang ginamit. Yung name, sapagkat ang pangalan, sabi doon, because He will save His people from their sins. So mas malinaw, ano? Nakikita natin. Because, sapagkat. Ang dahilan, parang pinakikita rito, ang dahilan bakit ito yung pangalan na dapat mong ipangalan Jose ay dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Now, balikan natin ang meaning po ng Yahushua, kagaya ng ni Josue, sa English version po yon, ay Yahweh saves. Si Yahweh ay kaligtasan. Sapagkat ito po, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Yun ang meaning po noon eh. May kahulugan po yan eh. Kaya, limiin po niyo, di ba? Because He will save His people. For He shall save His people. Yun ang dahilan. Okay. Isa pang pagkakataon o isang pangyayari po ito na mahalaga din para makita natin yung pangalan na pinag-uusapan natin. Ano? Di ba? Ito po naman, matapos na pinanganak si Yahushua o yung namulatan nga natin na Jesus, nakadalaw na yung 3 pantas, etc. Ngayon, bilang pagsunod sa kautusan ni Moses, ito po yung ginawa ni Jose at ni Maria. Pagsapit ng 8 araw, anong ginawa? Tinuli ang bata. Yung bata nga po, alam natin kung sino yan, ang ating Mesias. At pinangalanan, kasi kumbaga ihahandog siya. Ano po, ihahandog siya sapagkat, alam niyo po, ang batas ng Israel, lahat ng panganay na lalaki ay ihahandog kay Yahweh sa 8 araw. So ito po yung pagtupad sa kautusan. So tinuli ang bata at tapos doon pa lang nila papangalanan ng opisyal. Parang sa atin yung binyag o handog na namulatan natin, sa iba naman sa ngayon ay dedication na talaga, pag-aalay sa ating Ama sa Langit. Now, tinuli ang bata at pinangalan ng blanco nilagay ko ulit para wag muna nating maisipin ano kasi gusto kong i-focus ano po doon sa punto natin dito. Ito, pansinin niyo, kayo po bumasa, ito, sabayan niyo ako, ito ang pangalang sinabi ng anghel ni Gabriel bago pa siya ipaglihi. Sinabi yun kasi kay Maria bago pa siya maglihi. Pero nung kay Jose na, talagang naglilihi na. So, 2 tagpo po kasi yun. Pansinin nyo, sinunod ni Jose at ni Maria yung tagubilin ng anghel. Dahil iyon ang gusto ni Yahweh na ating Ama. Ito ang pangalang sinabi ng anghel. So, alam nyo, bilang magulang, pwedeng si Jose ay mayroong ibang pangalan na gustong ibigay. Di ba? Talaga namang gano'n. Kaya nga minsan mayroon pang mga magulang
pinagtatalon-talunan po yung mga dapat ipangalan. Ay, sabi na nga, ako'y kamo susunod, etc. Kagaya po halimbawa, sa anak ko, sa mga anak ko, particularly doon sa panganay, kay Genesis po, nung una marami ko naisip na pangalan, pero tinanong ko yung aking tatay, "Tay, meron ka bang maisip na pangalan dito sa aking panganay na anak, na panganay niyong apo?" Sabi niya, saglit lang siya nag-isip tapos sinabi niya, "Ang pangalan mo Genesis." Sabi niya, dahil iyan ay simula, umpisa. So, yun ang ipinangalan. Ganun nga ang ginawa ko. Sabi ko, maganda yun, Genesis, simula. At yung mga anak kong iba, ang pangalan, Israel. Yung sa huli naman, si Johannes Milkaan. Ibig sabihin ng Johannes, yun po yung kay John the Baptist. Ang pinagkunan namin noon ay ang kapitan ko sa barko nung araw na Norwegian. So, meaning noon ay sa lalaki, Johannes. John po yun. So, ganun po. Tuloy po tayo. So, ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihim. Hindi yung gusto ni Jose ang sinunod, kundi tumugon siya kasi alam niya na mahalaga yung pangalan. Mag-isip po kayo, di ba? Mahalaga ba yung pagsunod nila na ito? Dapat ba na yun ang pinangalan nila? Ngayon, dito sa blanco na ito, maliwanag na yung original na pangalan na ayon dun sa panawagan po o gagampanan na napakahalagang katungkulan ng ating tagapagligtas. Sabi ron, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Because, for he shall save. Because he will save. Kaya, ito po yun eh. Ngayon, may mga talata pa tayong, sana nakita po ninyo, gusto kong ipaunawa lang. Tingnan po niyo mabuti. By the way, hindi ko po gusto na matanggap kagad ninyo ito. Kasi talagang kahit na doon pa sa yung mga nag-iba ng pananampalataya, simula sa umpisa pa lang, maliit pa lang tayo. At halos lahat naman talaga ang pagtawag natin at pagkakakilala natin sa ating Mesyas, sa ating tagapagligtas ay Jesus. Ano po? So, hindi ko po nais na sabihin, itong tanggapin nyo, itong kilalanin nyo, itong dapat So, sineshare ko lamang po ito sa inyo para medyo pag-isipan natin. Makita natin yung punto. Ano po? Okay. Tuloy po tayo. Dito naman po tayo sa Filipos chapter 2. Sulat po ito ni Pablo. Sa verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Ang ating Mesyas, ano po, pinag-uusapan natin dito. At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Okay. Doon sa unang tagpo, si Gabriel na anghel ng Diyos ang nagsabi. Siya mismo nagsasalita, yung anghel. Pero ito maliwanag na ang nagutos kay Gabriel, natural, ang ating Ama sa Langit na si Yahweh, ang Diyos. Kasi sabi rito, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name above every other name. So yung name na yon na ating pinag-uusapan, sobrang napakahalaga po sapagkat tinukoy po ito, the name above every other name. Ang tinutukoy, yung mismong binigay ng ating Ama sa Langit na pangalan. Yun ang tinutukoy. Now, tuloy po natin sa verse 10. Sa gayon, sa pangalan ni, dati Jesus po yan, ngayon gagamitin ko na yung talagang pangalang binigay. Sa pangalan ni Yahushua ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Kasi, kaya po, yun ang gagamitin ko na dito sapagkat ayon nga po dun sa ating naunang pinag-usapan, yun kasi ang pangalang ibinigay. Kaya pansinin nyo, sa gayon, sa pangalan ni. Paano kung ibang pangalan? Yun yung ang tinutukoy dun, yung pangalan niyang ibinigay. Take note, ang ating pong Mesyas ay mula sa lahi ng Hudyo.
Ang bayan ng Diyos ay Hudyo. Ang kanilang salita ay Hudyo o Hebreo. Kaya, ang pangalan po niya ay Hebreo. Ano? Okay. Alam ko, ngayon pa lamang ay may mga, kumbaga, tugo na kayo, mga naisip kayo, ano po, pero sabi ko nga po, I will respect, ano man po yun, pero tingnan lang po natin. Ngayon, ito po, ito yung isang tagpo naman na napakaliwanag na pag nakita natin, isa ito sa talagang nagpaisip sa akin ng malalim, ano? Ito yung tagpo na kung saan si Saulo, yung unang pangalan po ni Apostol Pablo, Saulo, ay tinawag ng ating Mesyas nung nagpakita ang ating Panginoon sa kanya. Kasi hindi ba, alam natin ang kasaysayan, humingi ng authority si Saulo kasi talagang napakatindi ng pag-uusig niya sa mga mananampalataya nung panahon na yon, sapagkat buo sa paniniwala ni Saulo na mali yung itinatag ng ating Panginoon na mga pananampalataya. Mali yung mga pinapangaral. Ito'y salungat sa paniniwala ng bansang Hudyo, sa pananampalataya. Kaya inuusig niya ng matindi. Ano po? Kaya kahit doon sa kaganapan sa pagkamatay ni Esteban, kasang-ayon siya, nandoon siya. So tinutuloy niya ito. Pinakukulong niya yung mga mananampalataya, kinakalagkad niya, hanggang sa mamatay o maparusahan ng kamatayan. Ngayon, nangangabayo siya, papunta siya sa Damascus. Ngayon, ito yung tagpo. Nakakita siya ng napakatinding liwanag, nahulog siya sa kabayo. Ngayon, ito po ang nangyari. Kaming lahat ay natumba. Kasi, ang tagpo pong ito sa Gawa 26, ito po yung tagpo na pinagtatanggulan niya ang kanyang sarili. Sinakdal siya ng mga puno ng mga pariseo, ng mga eskriba, ano po, ng mga yung mga leader po ng Israelita noon. Ano po, mga puno ng sinagoga. Ngayon, nagtatanggol siya rito. Kinikwento niya yung pangyari. Ano ang dahilan? Bakit niya pinapangaral ngayon yung Mesyas, si Yahushua? Ano po? Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. Ito, nababasa natin na dati pa, pero baliwala, kahit ako. Pero dito, maliwanag na sinabi, nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. Yung pangungusap, yung salita, yung wika na ginagamit ng Mesyas dito ay wika nila. Kasi Hebreo sila. Sa magandang balita po ito. At kahit sa New King James Version, sa King James Version, at sa iba pang mga salin, nakalagay din po ito. Ang ginamit na dialect, lengguwahe ng ating tagapagligtas ay Hebreo. Take note po yun. Bagamat dito, siyempre, Tagalog nga po para maintindihan natin. Sinalin sa Tagalog, sa iba't ibang lengguwahe ng mga bansa. Pero sinabi rito, ang pag-uusap nilang ito ay hindi English, hindi Tagalog, hindi Chinese, hindi ano paman, hindi Spanish, kundi Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. So take note, pagka tayo pala ng usig, sarili mo lang, sinasaktan mo, ano? Parang sinasabi rito. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kaya mabigat ito para sa mga tagapag-usig ng tunay na mananampalataya. Ngayon, tuloy po natin. Ulitin ko, ito po sa Acts 26 o Gawa 26, ano? At itinanong ko, si Pablo po nagkikwento, itinanong ko, dito Pablo na po siya, Saulo pa siya, no? Sino po kayo, Panginoon? Sabi niya. At kanyang sinabi, ako'y si blank na iyong inusig. Pangalan yung sinabi, nagpakilala. Nagpakilala siya. Ito po ang tanong ko. So nag-usap sila sa salitang Hebreo. Tanong, ang sasabihin ba na sinabi bang pangalan ng ating tagapagligtas dito ay sa wikang Ingles,
sa wika kayang Griego, sa wika kayang Tagalog, o sa ano pa mang salita na isinalin po yung Biblia. Sabihin na natin, sa Aramaica ba ito o sa ano pa mang salita? Sa iba kasi Aramaica raw, pero halos magkahawig po yun, pero may konting mga kaibahan. Ano? Pero sinabi rito, sa salitang Hebreo. Anong pangalan ng binanggit? Kayo pong sumagot. Malinaw, di ba? Kung sasang-ayon kayo, malinaw na ang pangalan binanggit dito, yung pinakilala po ng tagapagligtas ay yung pangalan din sa wikang Hebreo na walang iba kundi Yahushua. Yun yung kanyang original na pangalan. Maliwanag po ito. Siya ang nagsalita. Kung hindi yun ang pangalan niya, iba ang pangalan niya, sa tingin ko, bakit sinabi pa na nag-usap sila sa salitang Hebreo? So, yun ang kanyang dialect na ginagamit. Tingnan po natin sa salin ng King James Version. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Very clear. Napakaliwanag po. Napakaliwanag ng tagpupong ito. Imagine ninyo, kung pipikit kayo at ibabalik niyo doon sa tagpong yun, nahulog si Saul, matapos na makakita siya ng napakaliwanag, napakaningning na anyo, tapos nagsalita ang tagapagligtas sa kanya, nagsasalita ngayon sa wikang Hebreo, sinabi, imagine niyo, ano yung salita na ginamit? Anong pangalan ng binanggit? Kasi, sabi ko nga po, siya po ay Israelita o Hudyo. Kaya, Hebrew tongue ang kanyang ginamit. Doon sila nag-usap ni Pablo. Now, tingnan natin paano ba nangyari na pagkakasalin-salin, kagaya ng sinabi ko kanina, paano ba napunta doon mula sa original, nabago? Okay. Dito po tayo. Transliteration of Yahushua po, nagkulang ng U, into Jesus. Paano nangyari? Yung ancient Hebrew, kahit po sa lumang tipan pa lang, sa propesya at doon sa kapangalan niya na Josue, ito po yung talagang kahulugan o yung kanyang pangalan. Yahushua. Sabi ko nga po kanina, hindi mahirap bigkasin niya kasi dito Yahushua, pero sa pagbigkas, Yahushua. Now, alam niyo, marami rin pong, ito po yung napaka-controversial na issue po pag tinignan po ninyo sa YouTube, nag-research po kayo, maramit ibang mga lumilitaw na kung ano pa man, pero mahabang discussion po ito. Ngayon, from Yahushua, yung iba, naging translation ay Yeshua. May mga translation po ngayon, kahit sa New Testament, ito ang gamit. Pero, alam nyo, bakit po, para sa akin ay napakahalaga na ito pong Yahushua compare sa Yeshua, although meron nagsabi na ito, pareho naman na nagre-represent sa tunay na pangalan ng ating Mesias na Yahweh saves. Pareho naman. Pero, kasi ang ibig sabihin po ng pangalan po ng ating Mesias, yung Yah, ito po yung pangalan, short name ng Yahweh. Yah. Yung Shua, ang meaning po niya ay a cry for help or save, pagliligtas. Kaya nga po, ang kahulugan ng pangalan po ng Mesias ay Yahweh saves. Sapagkat, kagaya po nung nakalagay kanina sa Matthew chapter 1, verse 21, yung dahilan kaya ibinigay
ng Ama sa langit yung pangalan na Yahushua sapagkat sabi ro, di ba, sabi, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Yun ang meaning ng pangalan niya. Di ba sa English version, because He will save. So kaya nga po, Yahweh saves ang meaning ng pangalan niya. Kaya pag Yeshua, hindi po tutugma dun sa pangalan ng ating Ama na si Yahweh. Although, almost the same ang meaning. Ngayon, nung isinalin po ito, yung pangalang ito, sinalin sa Greek, naging Iesus. Jesus. Now, naging Latin naman, Iesus na po. Tingnan niyo po ano. At nung in English version na, sinali na, naging Jesus na. From Yahushua, tingnan niyo po, nakailang salin mula doon sa original. Now, okay. Tingnan po lang natin ano kasi bakit po ko nasabi na mas angkop yung Yahushua kasi sabi ng ating Mesyas sa John 5:43, mabuting balita, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Sa pangalan ni Yahweh. So ulitin ko, yung ibang mga pangalan, anuman ang ating katwiran at dahilan, hindi po pareho, hindi niya taglay yung pangalan ng Ama. Kasi dapat Yahweh po ang nandoon sa pangalan niya. O tingnan pa natin. Sabi niya, yung panalangin niya, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Take note, iyong pangalan, pangalan ng Ama, ano po yun? Yahweh. Tapos sabi ng Panginoon, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Di ba very clear? Yung pangalang Yahweh, yun din ang binigay ng Ama sa kanyang anak. Kumbaga parang junior, ano? Sa pangalan ng tao, parang junior. Pareho ng pangalan ng Ama at ang anak kasi ang kaibahan lang, junior. Yung anak. Ngayon, pareho sila ng pangalan, kaya lang mayroong kasulong na Shua kasi nga, yun ang meaning ng gagampanan ng ating tagapagligtas. Kaya nga tagapagligtas. Kaya po, siya nga, hindi ba? He is our Savior. Kasi Yahweh saves. Yahushua. Yun ang meaning. Pag ni-research nyo, tinignan po ninyo. Tuloy po natin. Habang kasama nila ako, inulit po ito sa verse 12 uli, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Uli, 2 beses niya binanggit, ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Kayo po mag-isip, kayo po magbulay, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Okay, ito pa, susunod natin titingnan. Ano? Alam niyo po ba na ang letter J, kasi yung kanina, yung unang salin, ano, makikita natin, sinabi ko kanina, Jesus, etc. Ano? Alam niyo po ba kung sino ang nag-imbento ng letter J? Pangalan po niya ay si Giorgio Trissino, an Italian Renaissance grammarian. Siya po ang nag-imbento ng letter J, anong petsa, anong taon? 1524. 1524. Kaya, during the time nung ating Panginoon, wala pong letter J. Kaya, imposible po na Jesus yung kanyang pangalan. Kaya nga po, ito, tingnan nyo, i-research po nyo, kahit po hindi biblical terms o kung tungkol sa Biblia, i-research nyo, kailan nagsimula ang letter J, sino ang naka-discover. Sa Wikipedia po nakalagay, Jesus derives from the late Latin name Jesus. So dati, sa Latin name, Jesus po, hindi Jesus. Kasi nga, wala pang letter J nung araw. 1524 lang na-discover. Which transliterates the Koine Greek name, Jesus. So mula sa Greek name, napunta ng nasalin sa Latin, naging Jesus.
Okay, para makita po natin, alam niyo ba na yung unang, salin ng, Biblia, yung King James Version, 1611 ang date po. 1611 version ng King James Version. Kaya pati mga titik nito hindi pa yung parang talagang ano, kasi yung mga typewriter noon walang, talagang B ano po na katulad ngayon. Basahin natin, when Jesus, ano napapansin niyo? Walang letter J. Kasi 1611 pa, eh, ano. Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. Marcos 16 verse 9. Tingnan ninyo yung King James Version 1611. Hindi po Jesus, Jesus. The Greek Jesus is also used to represent the name of Joshua, son of Nun, in the New Testament passages Acts 7:45 and Hebrew 4:8. So kaya nasabi ko, magkapareho po sila ng pangalan. Maging yung pong yung yung dapat na ipako sa krus na pinagpilian, ano po, kung sino yung papatay na ipapako sa krus, eh, Jesus din po ang pangalan nun, doon sa pagkakasalin. Pero originally po, Yahushua din yun. So si Joshua, son of Nun, ano po, eto, tingnan natin. Sa Acts 7:45, tingnan natin. Sa New King James Version. Which our fathers having received it in turn also brought with Joshua. Take note, Joshua nakalagay po. Into the land possessed by the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers until the days of David. Joshua po sa New King James Version. Now, pag binalikan natin, alam niyo po ba sa King James Version 1611, hindi po Joshua nakalagay. Kaya makikita natin, basahin ko lang po, which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. Nakita niyo po, Jesus, maliwanag na si Josue, yung sinasabi ko nga po, at ang ating Mesyas ay magkapareho ng pangalan. Pero bakit dito, Jesus, ngayon, sa bagong salina, sa New King James Version, naging Joshua na. Binalik nila dun sa original na name na Joshua. Na sa Hebreo, Yahushua po yan. Ang tanong, bakit yung Joshua ginamit nila, binalik nila, pero yung pangalan ng ating tagapagligtas ay Jesus ang ginamit nila? Eh ito pala yung parehong pangalan. Ano ang nakapaloob doon? Anong dahilan? Bakit iniba? Bakit binago? Bakit lalo na nung lumitaw ang letter J, naging Jesus? Eh napakahalaga pala, ayon sa mga nauna natin tinalakay, yun yung tinagubilin na pangalan sapagkat may gagampanan. Ano nakapaloob doon? Anong dahilan? Kayo po sumagot, ang tanong ko. Kung ang pagsasalin ni para maintindihan sa ibang lingwahe ng mga taong babasa, maganda yon. Pero ang tanong, bakit kailangan na pati yung pangalan na isalin? Hindi naman sinasalin yun. Di ba pagka mayroong mga pangalan po tayo, kahit na yung mga, sa mga Chinese halimbawa, mahirap banggitin, nagkakandautal tayo, pero hindi naman iniiba yung pangalan. Lalo ni mga pangalan ng mga sa Europe, iba't ibang mga pangalan na mahirap bigkasin, pero hindi naman binabago. Pilit nating tinutuwid. Kahit mahirap banggitin kasi yun ang kanilang pangalan. Ngayon, lalong napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin, bakit kailangan baguhin? Ano man ang dahilan, Now, tingnan ninyo, sa Hebreo 4:8 ulit, sa King James Version 1611, for if Jesus had given them rest, yun na naman. Nung una, ito yung nakalagay.
Pero sa bagong salin na ng King James Version, at sa iba pang mga salin, Josua na, o Josue na nakalagay. Kasi, ah, tingnan ninyo, itong pangalan ni Josue, ano, sa King James Version. Now, after the death of Moses, si Joshua po pinag-usapan natin dito, the son of Nun, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke unto Joshua. Tingnan ninyo, maging si Joshua po, hindi pa J, Joshua pa rin sa 1611. Kasi nga po, wala pang letter J, hindi pa na-invento noon. Tunog pa lang Joshua, parang Y ang basa. Kaya, malaki po, yung naging pagbabago. Ang ating tagapagligtas, ang pangalan niya po, Yahushua. Hindi po Jesus. Bagamat, with all due respect, napakahalaga po noon. Ginamit po ito sa akin at sa ating lahat. Kaya lang, pinag-uusapan natin po ito. Yung kahalagahan nito. Kahalagahan nito. Alam ko medyo talagang masakit tanggapin kahit po sa akin. Pero ang tinitingnan natin dito yung kahalagahan. Kasi ulitin ko, nilinaw po at tiniyak po ng ating amang si Yahweh, pinasabi niya sa anghel, ito ang pangalan sapagkat siya ay magiging tagapagligtas. At maging ang Panginoon mismo nagpahayag na naparito siya sa pangalan ng kanyang ama. Ito yung isang talata na magpapakita sa akin o sa ating lahat bakit sobrang mahalaga ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Bablanko muna natin. Pangalan po ito ng ating tagapagligtas. Ang blank na ito, kasi ito yung pagkakataon na nangangaral na po si Apostol Pedro sa mga tao na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panukulan. So dito po marami nakakilala, di ba? 3,000 dahil sa pangangaral nito. Pinapakita ni Pedro na yung pangalan na yun na binanggit dito ay yung tagapagligtas. Pinapakilala niya rito. Tuloy natin. Sa verse 12 po, kayo pong bumasa. Sabay-sabay tayong bumasa. Basa. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No other name. Kaya nga, may kanta po tayo, di ba? No other name. Pero sabi rito nga, walang ibang pangalan. Ibig sabihin, para mas makita natin, sa King James Version, neither is there salvation in any other. For there is none other name. None other name. Isa lang pangalan po. None other name. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng lalo na 3. Isa lang. Under heaven, given among men, whereby we must be saved. Yung pangalan na pinabigay ng Ama sa Langit, pinasabi kay Anghel Gabriel, kay Jose, at yun yung ginawa nila Jose bilang tugon ng inihandog po ang ating Mesyas. Sabi rito, whereby we must be saved. Kasi siya po ay magiging tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Anghel, sapagkat ililigtas niya. So, whereby we must be saved. Kasi yung pangalan na pinag-usapan natin, sabi rito, for there is none other name. Talaga pong ito, sabi ko nga po, paano pala? Hindi ba katanggap-tanggap yun sa Diyos? Palagay ko po, alam ng Diyos, katanggap-tanggap. Pero ngayong pinapaalam niya, sa huling panahon na pinapaunawa sa atin ng ating Ama sa Langit, ngayong pinapakilala ng hayagan, na ito pala yung tinakpan ng matagal na panahon ng kaaway. Kasi, kahit bali-balig rin po natin, kahit ako nangangatwira noon, pero pag tinignan kong mabuti ito, for there is none other name under heaven. Yung pangalan na yun na tinutukoy po. At
Lalo na nga po sa, next week pakikita ko gaano ka-powerful po yung tunay na pangalan na ito ng ating tagapagligtas, ang kanyang pangalang Yahushua. Kung gaano, ah, yung pangalan na yon ay sobra talagang puno ng kapangyarihan, yung tunay na pangalan. Yun po yung di-discuss ko next week, ano po. Ngayon, um, sabi ko nga po, naisalin po, pero sabi ko bakit kailangan isinalin o binago pati yung pangalan, eh, sobra palang halaga. Nakasalalay pala dun pati kaligtasan. It's up to you po, hindi ko po kayo, sabi ko nga po, pinipilit, pero paglimiin po ninyo, ano po, yun lang ang kahilingan ko. Para para sa atin po ito, hindi po para sa akin kasi puwede ko naman pong sinarili na lamang po ito, eh. Pero kaya shine-share ko, ah, pagharap po natin face to face doon sa ating Ama sa langit, hindi na natin puwedeng baguhin kung ano po yung ating ginawa, pinaniwalaan, sinabi dito sa lupa nung tayo buhay pa. Kaya sa akin sabi ko, doon na ako sa pinakasigurado. Doon na ako sa tiyakan ko na talagang sabi, "If you seek me with all your heart," sinaliksik ko ng buong puso ko, binuksan ko ang aking puso't kaisipan. Tinabi ko muna yung aking talagang, pinapaniwalaan, ano po. Kasi nakasalalay din pala rito ang kaligtasan sa pangalan na ito, sa tunay na pangalan na ito. Okay, salamat po sa inyo upang yung part 2 po natin upang makita natin ang kapangyarihan ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Ang ibig sabihin po nito, yung HaMashiach ay yung our, ah, Mesias, the Messiah. Yahushua the Messiah. Ano po. So, salamat po. Ah, binigyan niyo po ng pagkakataong makinig at ipanalangin po niyo ito. Ang dalangin ko po patuloy tayong pagpalain ng ating Amang si Yahweh sa pangalan ng kanyang anak na si Yahushua. Bigyan tayo ng pangunawa at bukas na kaisipan. Maranasan niyo ang kanyang pagpapala. Maranasan niyo ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal. God bless you. Harinawa po na ito ay nagbigay sa atin ng kalinawan. Purihin ang pangalan ng ating Amang si Yahweh sa kanya, pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua.